jalali wal ikram hayyun la yamutu qayyum la yanam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-halimul azimul malikul allam wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa da'i ila daris salam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Ma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah at ating ipagpapatuloy. I think talagang sobrang lapit na natin sa katapusan, sa ending mga kapatid, ng Surah Yusuf, at naway tanggapin nawa sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating sumikap at pagsasaliksik ng ating kaalaman, at naway gawin sa atin ng Allah ang bagay na ito na bilang instrumento at bilang tulay upang mapadali sa atin ang pagtahak sa landas ng papunta ng paraiso. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, na kung saan ang kaalaman na ito ay may kaugnayan sa pananampalataya para sa Allah, for the sake of Allah, ay tunay at katiyakan na padadaliin sa kanya ng Allah sa pamamagitan nito ang pagtahak niya papunta ng paraiso. So naway pagkaloob sa atin ng Allah ng paraiso ng kadalian sa pamamagitan ng pagtahak ng kaalaman sa Islam. At dalisay nawa ng Allah ang ating mga puso mga kapatid at alisin ang anumang mga paninibugho, anumang mga pagkainggit at anumang tinatawag na pakitang tao, riya. Of course mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang aya na ito ay tumutukoy at bilang patunay patungkol sa isyu na ang mga sugo at mga propeta ay sila ay galing sa grupo tao at hindi grupo ng mga anghel. At the same time ay ang aya na ito ay patunay din na kung saan ay ang mga propeta ay sinugo mula sa mga kalalakihan at hindi sa mga kababaihan. You know? But wa ma arsalna min qablika illa rijalan. At hindi ka namin, okay? At hindi kami nagpadala ng mga nauna sa iyo ng mga propeta o mga sugo maliban lamang rijalan, maliban lamang sa kalalakihan. Nakasaan nuhi ilayhim, na ito ay inihahayag sa kanila. Nuhi from the word wahi o revelasyon, na inihahayag sa kanila, ibig sabihin sa kanila sa mga sugot, mga propeta, min ahlil qura, ang ibig sabihin ay mula sa tinatawag na sabihin natin ay ahlil qura, mula sa bayan, na nakatira sa mga bayan, nakatira sa mga tao sa bayan at hindi galing sa tinatawag na disyerto. Now, so dito mga kapatid, sa aya pa lamang sa phrase na ito, sa pangungusap na ito, patunay na lahat ng mga propeta ay tao, okay, at hindi tinatawag na anghel. Ano ang punto dito? Paano natin mapatunayan sa salitang ito, sa phrase na ito, na masasabi natin na ang mga propeta at mga sugo ay sila ay mga tao at hindi mga anghel? Okay, saan sa portion ng aya na ito? Okay, sige nga. Dahil sa rijal? Masya Allah. Dahil sa tinatawag na rijal. Kasi nga ang rijal, ito ay specific na kasarian. At ang mga anghel ay walang kasarian. Okay? Ang mga anghel ay walang tinatawag na kasarian. Hindi pwede. Kaya nga yung mga anghel ay hindi babae at saka hindi lalaki. Taliwas sa mga paniniwala ng mga mushriko, ng mga Arabo, na kanilang kinoconsider sa panahon ng mga jahiliya na ang mga anghel, sila ang mga anak ng mga babae ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. You know? At yan ay kasinungalingan at pinawalang bisa ng banal na Quran. Kaya dahil dito, iniulat ni Abdahak na si Ibn Abbas ay nagkomento sa pahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. At hindi kami nagpadala ng mga sugo na nauna sa iyo Muhammad sa sangkatauhan, kundi mga kalalakihan na mula sa kanila, na ibinaba namin ng kapahayagan para sa kanila. So sabi ni Ibn Abbas, hindi sila nagmula sa mga residente ng kalangitan. Okay? Hindi sila resident, ika nga ng kalangitan, which is mga anghel ang tinutukoy dito. Ibig sabihin, hindi sila kabilang sa mga residente ng mga anghel, tulad ng sinabi mo, tulad ng mga sinabi ng mga nagkiklaim. So ang pahayag na ito ni Ibn Abbas ay suporta ng mga pahayag mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan ay ito ay matatagpuan sa Suratu
Al-Furqan, chapter 25, okay, verse 20 ng banal na Quran. Na kung saan ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. At hindi kami nagpadala ng mga sugo na nauna sa iyo, Muhammad, na sino man kundi sila ay mga tao rin na kumakain ng pagkain, naglalakad sa mga pamilihan. Ibig sabihin, nakikiayon at nakikihalubilo sa mga tao. Ang mga anghel ay hindi pwedeng ganun kasi ang mga anghel ay hindi naman nakikihalubilo sa mga tao, ang mga anghel. At the same time, hindi kumakain ang mga anghel. Kaya nga, sabi ng mga ulama, na binanggit ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, na ang mga anghel ay walang mga sikmura ba? Walang mga tiyan, kumbaga, kasi nga hindi sila kumakain eh. Oh, wag mong i-imagine na mga wakwak sila at mga tawag diyan. Alam mo yung putol yung katawan, ang lumilipad, ano 'yon? Manananggal. So wag niyong i-imagine na walang manananggal yung mga anghel kasi walang mga abdomen, ika nga walang mga sabi natin belly, walang mga sikmura at walang mga tiyan. Okay? So wag niyong imagine 'yan ha. So sa nasabi ng mga ulama na wala silang tiyan, wala silang sikmura kasi nga hindi sila kumakain at saka hindi tinatawag na umiinom. Okay? Yung mga tinatawag na mga anghel. Naalala nyo yung kwento ni Propeta, ni Propeta Abraham alayhi salam na dumating sa kanya, may dumating sa kanya ng anghel, tapos inanyayahan ni Propeta Abraham alayhi salam na kumain ng karne. Tabales, sabi na hindi kami kumakain. So doon pa lamang, nalaman agad, na-sense agad ni Propeta Abraham na siya ay anghel. Bumisita sa kanya. Kasi ang anghel ay hindi kumakain. Ay hindi tinatawag na kumakain. Okay? Yun po yan. Chapter 25, ano po yan? Sa Surah Al-Furqan. Chapter 25, verse 20, bilang suporta sa komento ni Ibn Abbas, radiyallahu an. Okay? So yun mga kapatid, yun nga, sinabi na mga anghel, kung saan yung mga propeta at mga sugo, sila yung mga kumakain ng pagkain. Sa kagaya ninyo, mula sa mga tao, naglalakad sa mga pamilihan. Okay? Naglakad sa tinatawag na family. Again din, ito rin ay bilang suporta, ito rin ay matatagpuan sa Surah Anbiya, chapter 21, verse 8 hanggang 9 ng banal na Quran, na nagpapatunay na mga propeta at mga sugo ay hindi mga anghel. Na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. At hindi namin ginawa ang mga yaong naunang sugo kaysa sa iyo, Muhammad, kundi katulad din sila ng ibang mga tao na may likas na katangian na kumakain. So yan, si Angel Jibril. Ang Jibril. Si Prophet, Isa alayhi salam, patunay na tao. Hindi siya Panginoon, kumbaga, dahil tao siya, kumakain siya. Diba? Likas na katangian na kumakain, umiinom, natutulog at naglalakad, nga ganun ba, napapagod, di ba? At hindi rin sila nanatili sa kalupaan habang buhay na hindi namamatay. Na hindi tinatawag na namamatay. Yung mga anghel, hindi naman ganun eh. Although, of course, sa araw ng paghukom ay sila ay kukuhanin yung buhay nila, pero dito sa ibabaw ng mundo, ay walang ganun pangyayari kasi pagkat hindi naman sa ibabaw nakatira sa ibabaw mundo ng mga anghel eh, upang sila ay mamatay at bawian ng buhay. Di ba? Pagkatapos ay tinupad namin sa mga propeta at sa kanilang mga tagasunod ang anuman na aming ipinangako sa kanila na pagkapanalo at tagumpay. At iwinasak namin ang mga yaong nagmalabis laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi nila paniniwala sa kanilang Rab. Okay? At kanya pang sinabi bilang susug kumbaga at bilang suporta sa bagay na ito, na kung saan ay matatagpuan ang verse, Surah 2 Al-Furqan, chapter yun nga, sanabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul ma kunta bid'an minar rusul. Okay? Qul ma kunta bid'an minar rusul. Tingnan natin kung ano yung aya yun. Okay? Qul ma kunta bid'an para malinganaw. Okay. Kunta bid'an. Okay, bid'an. Surah Al-Ahqaf, verse 9 ng banal na Quran. Ang Surah Al-Ahqaf ay chapter 46, okay, at saka verse 9 ng banal na Quran. Na kung saan, ma kunta bid'an minar rusul, qul ma kunta bid'an minar rusul, sabihin mo Muhammad,
Ano yun? Chapter 49. Anong verse yun? Okay. Chapter 49, verse 9 ng banal na Quran. Ayan, Suratul Ahqaf. Okay? Sabihin mo, Muhammad, sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayanan, hindi ako ang kauna-unahang sugo na ibinadala ng Allah sa mga tao. Okay? Sa mga tao. At ganoon din mga kapatid ayun, yung marami pa mga aya ang suporta sa bagay na ito. Ayun, sumunod na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min ahlil qura. Now, let's talk about this phrase na kung saan ay walang iba kundi min ahlil qura. Okay? Min ahli al-qura. Ahli, ibig sabihin, min ahlil qura ay mula sa mga taong nakatira sa qura. Ano ba ang qura? Okay, ang qura ito ay pangmaramihan ng karya. Karya. Yan ang ibig sabihin ng qura, umul qura. Ang Makkah ay umul qura. Ibig sabihin, ina ng mga villages, kumbaga, the mother of villages. Yan ibig sabihin ng tinatawag na umul qura. So, ibig sabihin na min ahlil qura ay sila ay naninirahan sa kabayanan. Yan, ibig sabihin sa city, sa mga bayan, na sila ay higit na may kakayahan na maintindihan ang pag-aanyaya tungo sa Allah at ang mga mensahe. Naniniwala sa kanila ang sinumang ginabayan sa katotohanan at tinatanggihan sila ng mga ligaw. So, ibig sabihin ng ahlul qura, mula sa mga tao na nakatira sa mga lungsod. Okay? Ito yung mga taong nakatira sa tinatawag na sa bayan o sa mga lungsod na hindi sila ipinadala mula sa mga Bedouin. Okay? Mula sa tinatawag na mga Badu. Okay? Mga Bedouin. Ang mga Bedouin, mga kapatid, ito yung mga lagalag na mga Arabo ba? Okay? Nakatira sa disyerto. Isolated, ika nga, from city. So, talagang malayo talaga. Ay, sa atin ba, mga jungle ba? Okay, sa atin, sa lugar sa Pilipinas, mga nakatira, mga taong guba, taong bundok, di ba? So, sila, itong mga propeta at mga sugo, sila ay ipinadala mula sa mga tao na nakatira doon sa mga bayan at hindi nakatira doon sa mga disyerto o kaya mga, sabihin natin, mga lagalag. Okay? Bakit ganun, mga kapatid? Bakit ganun? Bakit hindi sila galing doon sa mga badu o sa mga tao na kung saan ay uncivilized, kung tawagin, mga nomad ba? Nomad ba ang tawag dyan? Mga nomad? I think nomad ba? Yung mga katutubo? Ganun ba yun? Mga nomad? Nomad, Eta. Ita talaga. Eta po, hindi Eta. Eta. Oh, Ita. Eta, yung sa may bagyo, sa may sa Pampanga. I mean, kasi, of course, kasi Lumad naman sa may ang Ita naman po talaga sa mga Pilipinas po talaga yan. We're talking about the general term, kumbaga. Anong tawag sa kanila mga taong hindi nakatiran, mga hindi mga villagers? Anong tawag doon? Indigenous. Indigenous ba? Yeah. Mga mga tinatawag na mga wild species. Wild species talaga. Ano bang tawag doon? Indigenous tribes. Okay, yung pala yun. Indigenous tribes. Hindi endangered tribes, hindi endangered species. Okay. So, yun mga kapatid. So, ibig sabihin sila ay pinadala hindi doon sa mga taong ito. Okay? Hindi doon sa mga taong ito. Bakit? Anong dahilan mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Bakit? Dahil kasi ang mga Badu o ang mga indigenous tribes o people o group of people or individual, ilan sa kanila kasi ay malupit. Malupit talaga. Ito mga Badu. Dito, kahit dito sa Saudi Arabia, mga Badu, pag sabing Badu, walang hiya talaga. Bihira ka lang makakita ng Badu na sobrang bait. Okay? At kung mabait ang Badu, sobrang bait talaga niyan. Di ba? Bagkus karamihan sa mga Badu, mga rapist. Mga rapist talaga. Okay, mga sabihin natin, mga walang hiya. Okay? Yung mga tao na kung saan ay ayun, mga ganun. Di ba? Talagang napaka-harsh. Napaka-harsh kumbaga ng mga taong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito yung mga Badu, ugali ng mga Badu. Okay, malulupit sila, 'di ba? Napaka-brutal, kumbaga, napaka-ruthless, 'di ba? Inhumane, 'di ba? Mga ganung mga fierce, mga ganung mga bagay ika nga, 'di ba? O ano pa mga sabi nating graph o ano man mga ganito mga offensive, mga animal talaga, wag namang animal, masyado naman yan. Ilan sa kanila kasi ay malupit at bastos, di ba?
napakabastos sa lahat ng uri ng mga tao, yung mga badu. Diba? Kaya hindi sila tinatawag na walang respeto, walang galang, uncivilized na mga kapatid. Kaya hindi appropriate na magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila ng propeta at mga sugo. Kasi ang propeta at sugo, kinakailangan leniency. Kailangan na lenient sila mahinahon, kinakailangan sila, medyo, approachable, mga ganun mga bagay, soft, di ba? So ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Allah na al-A'rabu, ano bang sabi ng Allah sa banal na Quran patungkol sa mga Arab at mga Badu? Pag sinabing Arabi, sa Quran, pag sinabing Arabi o Arab, ito tumutukoy sa Badu o lagalag. Okay? Na kung saan ito ay matatagpuan sa chapter 9, verse 97 ng banal na Quran, na kung saan surah 2 at Taubah. Diba? Ito yung katangian talaga ng mga Badu na sinabi ng Allah, al-Arabu ashaddu kufra. Ashaddu kufran wa nifakan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Sinabi ng Allah, sabihin mo Muhammad sa mga yun nga, katotohanan at ang Arab, ang mga tinatawag na ang mga Arab ay ashaddu kufra, matindi ang kanilang pagkufur at pagiging nifaq. Okay, pagiging tinatawag na sabihin natin nifaq. Yun yung katangian ng mga Arab, sobrang tigas ng kanilang puso. Napakatigas ng kanilang mga puso. Di ba? Napaka-harsh nila, napakalupit nila, napakabastos nila. Yun yung mga tinatawag ng mga Arabo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So, yun nga. Ustads, no? Mga amo ustads. Pag mga bado, mga amo, talagang kayo talaga mag-a-adjust. Hindi sila yung bagpos, at sa totoo lang po kahit mga mayaman ang iba sa kanila, may mga business na, subalit yung katangian ng pagiging Arab, pagiging pagiging disyerto, pagiging tinatawag na badu ay nasa sa kanila. Kaya some of them, until now, na itinuturing ang mga katulong bilang mga alipin. Ay yes, totoo talaga yan. Okay? Itinuturing ng iba sa kanila na ang kanilang mga tinatawag na mga katulong ay alipin. Kaya inaalipusta nila, minamaltrato nila kasi ang turing nila ay alipin, alipin sila. At sila yung mga nangingibabaw, at sila yung mga nakakalamang at nakakaangat. Di ba? So talaga yan, may mga ganito mga mindset pa ng mga ilan sa mga Arab because uneducated, hindi nila alam yung tungkol sa Islam, hindi nila alam yung tungkol sa kung ano yung batas na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagos alam nila ng Allah ang Panginoon at si Propeta may propeta ng Allah, but some of them ay talagang hindi alam ang katuruan ng Islam. Kaya naman paano isa sa buhay nila kung wala silang alam sa katuruan ng Islam? Di ba? Kaya naman hindi sila pinadala mula sa mga Arabo, mga kapatid, yung mga propeta at mga sugo. Now, pagkatapos mga kapatid, tunghayin natin yung ng mga aral. After ng mga phrase na ito, ay pinahayag sa atin ng Allah kung paano natin mapagkukuha ng mga aral, yung mga istorya, yung mga kwentong nauna sa atin. Nauna sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntong noon mga kapatid, na kung saan sumunod na sinabi ng Allah, afalam yasiru fil ard? Afalam yasiru fil ard? Ito ay katanungan, mga kapatid, isang tinatawag na patanong. Hindi ba sila naglakbay sa kalupaan? Hindi ba sila naglakbay sa kahulpaan? So nangangahulugang, hindi ba naglakbay sa lupain ng mga taong tumanggi sa iyo, Muhammad? Okay, specifically, yung phrase na ito ay para sa mga mushrikon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga talagang tumatanggi sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba naglakbay sa lupain, napakalawak ng lupain, ang mga taong tumanggi sa iyo, Muhammad? O kahit pa yung mga disbeliever, sa panahon ngayon, hindi ba sila naglakbay sa mga kalupaan? Yes, naglakbay sila sa mga kalupaan. Nakapunta pa ng Europe, nakapunta pa ng sabihin natin na Antarctica, di ba? Nakapunta pa nga sa ilalim ng lupa at ilalim ng karagatan at doon sa kalangitan, doon sa tinatawag na universe, kumbaga, doon sa outer space, nakapunta pa sila. Subalit, ano ang dala at ano ang epekto sa kanilang mga puso? Wala. Nothing. Di ba? Pumunta lamang sila doon para mag-Instagrammable scene, kumbaga, then mag-my day sa Facebook o sakay sa Instagram, kumuha ng magagandang picture, ipagyabang sa mga tao. Why? Because of the vlog. Because of the vlog, dahil sa kita ng pera, maraming manood. Pag nagta-travel, sabi natin traveler vlog. Yun ang kanilang rason ng pagpunta sa mga iba't ibang lugar na hindi nila napagnilay-nila yan, kung paano nilikha yung mga ito dahil sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kaya sa ating mga Muslim,
wherever napupunta tayo sa isang lugar, napakaganda, pinapasalamatan natin ng Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di ba? Sinasabi natin yun eh. Halimbawa ako, mahilig kasi ako sa travel eh, pupunta ng ibang lugar, nakikita ko yung mga iba't ibang mga, Masya Allah, mga iba't ibang kulay ng kabundukan sa tinatawag na Tabuk, iba't ibang kulay, nagkakatabi-tabi. Subhanallah, napakaganda tingnan mga kapatid. Naalala ko yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano nilikha si Adam alayhi salam. Di ba? Alam mo ba kung paano sa nilikha si Adam alayhi salam? Siya nang galing sa different kind of surf of earth. Sa iba't ibang kulay ng tinatawag na lupa sa kalupaan. Di ba? Sa kalupaan may mga puti yung kulay ng lupa, mayroong yellowish, mayroong brownish, mayroong medyo blackish, mayroong reddish. Di ba? May mga maitim, may mga maputi, may mga sabi nating brown, may mga yellow. Yeah, meron yan sa tinatawag na sa kalupaan. Nakita ko yan sa rainbow. Meron actually punta ka sa Google, merong meron tinatawag Rainbow Mountain. Rainbow Mountain. Okay, mountain. Yan sa mga Saan po yung Ustad? Okay, sa sa China po yan. Sa China, di ba? Yes, sa China at saka sa Peru. Okay, sa Peru. Meron po yan, mga bundok na which is rainbow. Ang tinatawag nila dyan is Rainbow Mountain. Mountain, para sa mga British accent. Mountain. Okay? So, okay, yun mga kapatid. So, doon makikita mo yung iba't ibang kulay, napakaganda ng mga kulay, na magkakaiba-ibang kulay. At yan ay nasa banal na Quran, subhanallah. Diba? So, I mean, yung mga bagay na ito, kapag isang Muslim nakikita, Masya Allah, Tabarakallah. Si Adam alayhi salam, nilikha mula sa ganitong tinatawag na sa different surface of the earth. Different kinds of color of di ba? Different colors of the earth. Na kung saan, makikita natin, kaya pala tayo, ito yung kasagutan kung bakit tayo nagkakaiba-iba ng kulay. Di ba? May mga iyan sa atin, iba sa atin maputi, iba sa atin ay tinatawag na sabihin natin ay yung kulay itim, kulay yellow, kulay pula, kulay brown, di ba? Iba nga walang kulay. Meron mga ganun, ibang walang kulay. Anyway, so may mga ganun mga kapatid. Kaya pala, bakit? Kasi doon pala yun, si Adam alayhis salam nagmula sa iba't ibang kulay ng lupa. Di ba? Yun yung dahilan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Of course, iba-ibang ilong. Of course, huwag natin pag-usapan ng ilong. Okay, kulay yung pag-usapan natin. Bakit nagdagapan natin ng ilong? Anyway, so yun yung mga kapatid, ang dahilan. Okay, ilong lang, kulay lang yung pinag-usapan natin. Yung huwag natin isali yung ilong. Baka masagasaan tayo dyan. So yun. So ito ay patanong ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ba naglakbay sa lupain ang mga taong tumanggi sa iyo? Di ba? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim. Okay? Fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim, upang masaksihan nila. Ito yung rason kung bakit ito ay isang patanong. Hindi ba nila pumunta sa iba't ibang lupain? Bakit? Upang masaksihan nila kung ano ang nangyari sa mga taong nauna sa kanila na hindi naniwala at kung paano sila winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi ba nila yun? Subhanallah. Na upang masaksihan nila, upang matunghayan nila at makita nila at mapagnilay nila at mapagbulay-bulay nila kung ano ang nangyari sa mga tao noon, sa mga naunang panahon sa kanila na hindi naniwala sa at paano sila winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pupunta ka ng Jordan, pupunta ka halimbawa ng sabi natin ng part ng region which is ng Madainus Saleh, o kay part ng sabi natin ng Shu'ba o ng kaum ni Shu'aib, o part ng sabihin natin part ng Jura na walang iba kundi doon na pinuksa si yung kaum Lut. Di ba? Mga ganito, yung Red Sea, paano pinuksa si Firaun, di ba? Subhanallah. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga sa Islam, actually, bawal kang pumunta sa mga lugar na kung saan yung eksaktong mga lugar na doon pinarusahan dati ang kaum, ang mga sambayanan, dahil sa kanilang di paniniwala sa Allah, bawal mong puntahan doon para mamasyal ka lamang. Okay? Bawal mong sadyain puntahan doon para mamasyal ka at ipo sa Facebook at pagka-Instagrammable story. No, bawal po yan sa Islam, mga kapatid. Maliban lamang na ikaw ay iiyak. Okay? Yeah, actually, Madainus Saleh, nagkaroon kami ng issue niyan. Speaking of Madainus Saleh, ang Madainus Saleh, nung kami ay namasyal doon, nilive namin of course, at pinost namin, question kami ng mga viewers, okay, ng mga basher, kumbaga, nasasabi na, bakit kayo pumunta dyan, samantalang bawal naman pumunta dyan, ako rin sa tinatawag na sunna, nagbigay ng mga dalil, of course, we accept that. Kung may dalil ka, kinakailangan natin sumabmit sa dalil. Now, malaking question sa akin yan, kasi bakit
bakit sa hinahayaan ng Saudi authority o Saudi government na buksan ng Madain Saleh na alam naman sa Sharia na hindi pwedeng puntahan ngayong mga lugar na winasak at gawing pasyalan. Di ba? So nagkaroon ng malaking katanungan sa akin yan. Hanggang sa dumating ako at makarating ako sa university, okay, at dito mismo sa kasi ako ay nagtrabaho na that time. Dito mismo sa tinatawag na sa Makkah, hanggang sa hindi ako mapakali hanggang tinanong ko yan. Tinanong ko yung issue na yan sa isang masyayekh, sa isang sheikh na kung saan mapagkakatiwalaan dito na kung saan dinudulugan ko ng mga issue at mga katanungan. Sabi ko, Sheikh, bakit ganun? Alam mo naman natin sa tinatawag na Sharia na hindi pwedeng, batid sa hadith ni Prophet sallam, na hindi pwedeng puntahan yung mga lugar na kung saan doon talagang winawasak ng Allah subhanahu wa ta'ala at mamasyal. At nung bakit ang Madain Saleh ay hinahayaan ng authority na gawing tinatawag na pasyalan, gawing at tourist attraction kumbaga, which is ngayon, kung mapapansin mo kapatid, pupunta ka ng Madain Saleh, sobrang mahal. Buta mga kami, ilang beses kami nakapunta doon, na libre pa. Pati yung mga elephant truck, libre pa, wala pang bakod noon. Diba ngayon ang Madain Saleh, sobrang mahal talaga ang bayad, subhanallah. Talagang sobrang ganda na ngayon ang tourist pass ng Madain Saleh. Okay, which is Al-Ula, in Pangkala, generally speaking, Al-Ula. Ang lugar ng Al-Ula ay napakaganda na ngayon. Talagang sinadya nilang i-develop yung para sa mga turista. Ano nga, nakita ko yung picture ni Mariah Carey. Pati yung kalaban ni si Mayweather, kalaban ni Manny Pacquiao, doon. Nakalagay doon sa Anyway, so sabi ni Sheikh, sabi ni Sheikh sa akin, okay, si Sheikh Hani, na kung saan sabi na sa akin, bakit? Sino makapagsasabi sa'yo na mismo ang exact na location na kung saan pinuksa yung kaun ni Saleh doon sa Madain Saleh? Walang makapagsasabi. Walang batayan, na ang eksaktong lugar kung saan pinuksa ang kaum ni Saleh ay mismo sa Madain Saleh. Wala. Okay, walang nakakakita kaya nga walang nakasado na dito nilagay dito lumabas yung puting kamilyo, yung yung puting buntis na kamilyo at doon yung pinaksa ng kaum ni Saleh. Walang nakalagay. Pupunta ka ng Madain Saleh, wala naman nakalagay doon eh. Walang indikasyon na dito yung lugar na nangyari. Walang nakaganon na. Nakalagay lamang doon dito nakatira mga Nabateans. Okay, yung mga tao noon na kung saan yung mga nomad noon na nakatira, which is tawag sa kanila Nabateans, na doon nakatira. May mga king sila, may mga hari sila. Yun yung mga story. Pero walang sinabi na dito nakatira si Saleh, dito nakatira yung kaum ni Saleh at dito pinarusahan yung tinatawag na o kaya dito lumabas yung puting kamilyo na buntis. Walang nakalagay doon. So walang makapagsasabi yung exact na location kung saan pinarusahan yung kaum ni Saleh at para sabihin mo na hindi ka pwedeng pumunta doon dahil dito pinarusahan. Walang mga ganun. Okay? So kaya still nagiging tourist spot, ginawang tourist spot. Kaya mayroong rason kung bakit sabi natin tinatawag na. Sabi ko, wala namang sinabi nung pumunta kami na binasa namin lahat ng mga placards doon, yung mga history doon, wala. At saka talagang hinanap ko talaga kung ito ba talaga yung lugar ni Prophet Saleh na at least man lang mayroong nakasaad doon na teksto na kasi doon pag pupunta ka sa Madain Saleh may mga may mga para siyang postcard, okay, sa bawat bundok na mayroong design na na mga tirahan o kaya mga palasyo, mayroong nakalagay na history doon. Wala talaga yung pangalan ni Prophet Saleh doon. Wala nakalagay na dito nakatira si Prophet Saleh o kaya dito winasak yung tinatawag na mga kaun ni Prophet Saleh. Wala. Okay? So, anong rason natin para sabihin natin na hindi tayo pupunta doon? Sabihin natin yun na exact na location ng lugar. So, walang mga ganun na meron kayong batin? Pero, Ustad, pero yung nabanggit sa Quran is na lang yung natira yung lugar nila, di ba? Kaya nga yung tanong ko, Ustad, yung sa Petra pati yung sa Madain Saleh, paano ba yun, Ustad, no? Pareho, di ba? Una, sister, okay? Wala namang makapag-indicate na doon talaga yung exact na lugar. Although, sa kabuuan, doon yung lugar. Pero ang lawak kasi ng ang lawak kasi ng area eh. Okay, yung Madain Saleh, ang lawak ng area na yaon, at saka yung kabuuan ng Al-Ula, ang lawak, ang Petra ay napakalawak ng lugar na yaon. Kaya wala makapagsasabi na talagang doon talaga pinarusahan yung mga dating unang panahon. Malay mo ba, baka sa disyerto, tapos natabunan ng lupa, wala na, dahil, di ba, ganyan mga senaryo. Ustad, may tubig ba doon nung pagpunta niyo? Ustad, yung sabi nila, Ustad, na yung doon pinatay yung nagulat. sa taas ng bundok na bahay. Sino yon? Sino ba yung yung king ng unang panahon ni
Nabi Saleh. Sabi nila yung bahay daw doon naman naka yung bundok na bahay. Sabi nung nakapunta ako, sabi tinuro sa akin nung Arabo, sabi niya, diyan sa taas na yan, makikita mo pa yung dugo na hanggang ngayon hindi pa daw na nag-vanish ba, hindi nawala, nandun pa din daw yung patak ng dugo. Para mapatunayan, puntahan mo doon kung may dugo talaga, wala. Anyway, sabi-sabi lang ng mga ganung mga bagay. So, Allahu alam, ang mahalaga ang punto rito mga kapatid, yun nga, kasi nabanggit ang sa Elasali, kasi dati nagigilty ako niyan. Pag pupunta kami, tapos binabash ako, na bakit ka pupunta, samantala nakapag-aral ka, alam mo ang batas, bakit ka pupunta doon sa lugar na winasak? Kaya hindi ako mapakali noon kasi nag-guilty ako eh. Di ba? Kaya kinonfirm natin. At the same time, sinasabi nga na malaking katanungan kasi paano hinayaan ng authority ng Saudi Arabia yung mga bagay na ito na gawin pa siya na samantalang ito yung mga lugar na pinaparusahan yung mga dating unang panahon. Kaya sabi ng Sheikh na pinagtanungan ko, walang makapagsasabi ni ang sino man kung saan yung eksaktong lugar na kung saan sila ay pinaparusahan. Kaya wag nating ituldukan at sabihin na yung lugar na ito ay pinarusahan kaya bawal ka rito. Not unless kapag meron kang matibay at konkretong dalil. Okay, yun ang sabi, period. Okay, maafi kalam kathir. Okay? So yun po yung mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ang punto rito, yun nga, upang ito ay isang katanungan sa atin, katanungan sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na bakit hindi sila pumunta, kumbaga. Okay? Bakit hindi sila pumunta sa napakalawak na lugar, diba? Upang sa ganun ay mapasaksihan nila kung ano ang nangyari sa mga taong nauna sa kanila na hindi naniwala at kung paano sila winasak at pininsala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin, ang mga naunang nasyon na tumanggi sa mga propeta, sa mga sugo, at kung paano sila winasak ng Allah. So ang ganitong katapusan, mga kapatid, ay naghihintay din sa lahat ng mga hindi naniwala. Yung ganitong ending, kumbaga, yung ganitong kahihinatnan, kumbaga, ay naghihintay sa kanila sa lahat ng mga hindi naniwala. Yun ang magiging din sa kanila. At sila wawasakin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang kaparaanan na gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa isa pang aya na kung saan ito ay matatagpuan sa tinatawag na Suratul Hajj. Okay, chapter 22, verse 46. Okay? Na kung saan ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ang mga Biduin, ang mga Badu na Arabo na nakakatira sa mga malalayong lugar ng disyerto, ay mas matindi ang kanilang afalam yasiru, ibig sabihin na hindi ba sila pumunta, okay, at hindi ba sila pumunta at naglakad ika nga sa kalawakan ng napakalawak ng kalupaan upang fatakuna lahum qulub, upang ang kanilang mga puso ay yakilun, mag-iisip ang kanilang mga puso. Diba? So sa aya na ito, mga kapatid, ang puso ang nag-iisip. Pero makita mo, lahum qulubun yaqiluna biha. Upang sa ganun, sa kanilang mga puso ay mag-iisip ang kanilang mga puso kapag nakita nila ito. So ibig sabihin ba, somehow, ang puso ay ang siyang nag-iisip. Okay? Kaya ang puso at saka yung isip ay they are interconnected sa isa't isa. Merong ugnayan yan, yung puso at saka isip. Kaya para ikaw ay magiging mapayapa ka at mapanatag ka, kailangan sang-ayon ang puso mo at saka isip mo. Kaya pag naguluhan talaga at hindi magkasunod yung dalawa, kaya maraming nabigo sa pag-ibig eh. Dahil iba yung tinitibok ng kanyang puso doon sa kanyang iniisip. Okay? Iba yung iniisip niya kaysa doon sa laman ng kanyang puso. Hindi nagkasundo. Kaya pag ang isang tao naging totoong Muslim, kailangan magkasundo ang kanyang puso at sa kanyang isip. May mga tao kasing tinatanggap ang katotohanan o naisip nila yun totoo pero sa puso na hindi tatanggapin. Kaya kailangan mag-submit talaga ang puso. Kahit pa sumabit ang kanilang isip sa katotohanan, pero ang kanilang puso hindi nagsabit, hindi magiging totoong Muslim ang isang tao. So, kailangan ay sabihin natin silang dalawa ay umiiral at silang dalawa ay parehong sumang-ayon. Okay. So, yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang ibig sabihin nun. So, yung mga afalam yasiru fil ard, iba nila na pag pumunta sa mga iba't ibang mga lugar upang sa ganun ay mapag-isipan ng kanilang mga puso yung mga bagay na nangyari noong unang kapanahunan. Kaya kapag narinig nila ang pahayag na ito, ay dapat nilang mapagtanto na winasak ng Allah ang mga hindi naniwala at iniligtas ang mga naniwala. At ito ang kanyang paraan sa kanyang mga nilikha. Diba? Alam natin yan kung paano niligtas ng Allah ang mga naniwala mula sa panahon ni Prophet Saleh, Prophet Lut alayhi salam. Di ba? At ganoon din ay sa panahon ni Prophet Noah alayhi salam, kung sino yung naniwala, paano ligtas.
ni ang kanyang pamilya, ni ang kanyang asawa, ni ang kanyang tinatawag na anak ay hindi niya kayang naligtas mula doon sa dilobyo na nangyari sa kanila. Di ba? At ganoon din sa kapanahunan ni Prophet, matindi talaga kay Prophet Lut kasi talagang binagsakan ng apoy, upside down. Talagang binaligtad talaga yung lupa. Di ba? So, mashallah tabaraka, subalit, alhamdulillah, yung mga mananampalataya, niligtas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? I mean, subhanallah, yung mga aral na ito, yung mga kwento ng unang panahunan, hindi ito comic eh, hindi ito isang telenovela o storytelling, lamang storyline. O kaya sabihin natin mga storytelling kumbaga, o kaya matatagpuan sa mga news, o kaya mga pocket books, hindi. Tutorialidad to. O di ba, ito ay napapalob dito yung warning at saka yung glad tidings, mga kapatid. Yung targhib at saka tarhib. So ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Allah na wala darul akhiratu o akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun. Ito yung kasunod na aya. Wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun. At ang gantimpala sa kabilang buhay ay mas mahigit o mas nakahihigit sa anuman ang nasa daigdig. At ang nilalaman nito para sa mga naniwala at may takot sa Allah sa kanilang Rabb. So wala darul akhirah, which is kabilang buhay, khairun, mas mainam at mas nakakahihigit lilladhina para sa mga ittaqaw, para sa mga taong mayroong takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, may takot sa kanilang Panginoon, na kung kaya, afala taqilun, hindi ba ninyo ito pinag-iisipang maigi upang mapagkulan nyo ng aral? Di ba? So hindi ba ninyo, so ito katanungan, hindi ba ninyo napag-iisipan upang makuha ng aral? So wallahi, ang nakakuha lamang ng aral sa mga kwento ng unang panahunan ay yung mga may isip. Ibig sabihin, kapag hindi mo nakuha ng aral, yung mga naunang nangyari ng unang panahon, wala kang isip. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? Wala kang tinatawag na isip. Wala ka sa katinuang pag-iisip. Kasi ang matinong pag-iisip ay nakakuha ng aral sa mga nangyari sa kanya nung unang panahon. Di ba kahit pa sa ating buhay? Sa ating buhay, kapag hindi mo nakuha ng tinatawag na ng aral yung mga nangyari sa iyo, bagkus, alam mo namang nasaktan ka na, alam mo namang nadapa ka na, nabigo ka na, patuloy mo pa rin ginagawa. Kahunghangan yun, kapatid. Okay? Okay, kahunghangan yun eh. Di ba? Hindi na martir yan, kahunghangan na yan. Wala ka ng isip nun eh. Di ba? Subhanallah. Kaya nga't maraming nabaliw sa pag-ibig. Kabaliwan na yun, kumbaga. Anyway, bakit pa natin sinali mga pag-ibig dito anyway? So yun yung mga kapatid. So ibig sabihin kapag anuman yung mga nangyaring mga naunang panahon, anuman yung mga experiences, anuman yung mga tinatawag na napagdaanan, ito yung aya, implikasyon ng aya na makukuha natin. Diba? Katulad niya, halimbawa, afala taqilun, yung mga nangyari nung unang panahon, diba? Yung mga storya, yung mga papaano sila winasak, diba? Papaano sila tinatawag na pinuksa, diba? Tapos hindi mo mapag-iisipan, hindi mo makukuha ng aral. Afala taqilun, hindi ka ba nag-iisip? Diba? So, walang doon ibig sabihin dito na kapag hindi mo ito nakuha ng aral, wala kang isip, wala kang sa katinuan ng pag-isip, kahunghangan yan, ganun din sa ating buhay. Ganun din sa ating, practically speaking, ganun din sa ating tinatawag na buhay. So kapag yung mga naunang nangyari sa atin, kung paano yung ating mga kabiguan, kung paano yung ating mga, sabihin natin na mga failure, kumbaga, mga karanasan sa buhay na hindi maganda, kumbaga, di ba? Then, papagkukuha na natin ng aral yon. Yung mga kapatid, napagkukuha ng atin ng aral yon. Kasi kung hindi natin mapagkukuha ng aral, abay, wala kang isip. Bagwas kapag ito ay patuloy mo pang ginagawa na samantalang nasaktan ka na, nabigo ka na kumbaga at patuloy mo pa rin gagawin yon, diba? At hindi ka talaga nadala, abay kapatid mag-isip-isip ka kasi bakit? Tinuturing ka ng banal na Quran na wala kang tinatawag na isip. Okay, masakit yon, diba? Pag sinabing baliw ka, okay, wala kang isip, tapos tuwa ka naman ngayon kasi nabaliw ka. Anyway, so yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Yun ang aral na makukuha natin dito. Okay, kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tulad ng pagligtas natin sa mga matatapat sa daigdig na ito, nagtala din kami ng kaligtasan para sa kanila sa kabilang buhay. Diba? Kung nililigtas ka dito sa daigdig ng dahil sa pananampalataya mo, then ang kaligtasan na pinakamaganda at ang pinakamalaking kaligtasan na kung saan yun ang dapat na kinakailangan natin ay ang kabilang buhay na mas mabuti para sa kanila kaysa sa buhay ng kasalukuyang mundo. Okay, kaysa buhay ng tinatawag na mundong ginagalawa natin. Kasi sinabi pa ng Allah sa isa pang aya sa banal na Quran, no, na kung saan ito ay matatagpuan sa tinatawag na chapter 40 Surah Ghafir. Okay?
Okay, Gaffer. Anyway, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansura rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Okay? Katiyakan, papananalunin namin ang mga sugo at ang sino mang sumunod sa kanila ng mga mananampalataya at susuportahan namin sila laban sa sino mang gagawa sa kanila ng di ka nais-nais dito sa buhay sa daigdig. At sa araw ng muling pagkabuhay, na araw na kung saan titistigo ang mga anghel, ang mga propeta at ang mga mananampalataya laban sa mga sambayanan na hindi naniwala sa kanilang mga sugo, sila ay titistigo na katiyakang naipating ng mga sugo ang kanilang mga mensahe mula sa Allah na kanilang Rab at katotohanang hindi sila pinaniniwalaan ng mga tao. Sa araw ng pagbabayad ay hindi mapakikinabangan ng mga tumanggi na lumampas sa hangganang na itinakda ng Allah ang anuman na kanilang idadahilan na mga katwiran sa kanilang ginagawang pagtanggi sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At para sa kanila ay pagtataboy mula sa awan ng Allah at ang para pa rin sa kanila ay masamang tirahan sa kabilang buhay na ito ay walang iba kundi ang naglalagablab na apoy ng impyerno sa araw ng paghuhukom. Okay? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam, na sa bawat sa atin, inshallah subhanahu wa ta'ala, naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na kaparusahan, ika nga, at mula sa tinatawag na kapinsalaan dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. You know? So yung ayan na ito, which is connection sa mga kay Prophet Yusuf alayhi salam, walang duda ang magiging ang connection, ika nga, so bakit na yung ayan na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga ay, di ba, kung babalikan natin ang tinatawag na sabihin natin yung kwento, di ba, kung bakit paano na-revealed at pinahayag ang Surah Yusuf, kasi nga nag-request yung mga tao kay Propeta Yusuf alayhi salam na kwentuhan patungkol kay Yusuf alayhi salam, di ba? At hanggang sa yun nga, dumating ang revelasyon ng kwento patungkol sa kanya, inihayag ito sa mga tao, subalit ang mga tao ay hindi pa rin naniwala sa kwento na ito at sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam naman natin na alam nila kung gaano katotoo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Kaya naman ika nga ay bilang connection ng ayan na ito, yun nga ay patunay ika nga na si propeta ay propeta lamang na mula sa kanila, pinadala sa kanila. At pagkatapos ay yun nga, pagkatapos sa malaman ng kwento, ayaw pala maniwala, naglakbay sila sa mga tinatawag na lugar. Kung ayon gusto mo, kung gusto ninyo, puntahan yung mga lugar na winasak, alam ng mga Arabo yan, subalit, para pagkunan nyo ng aral, subalit, talagang winakasan ang kanilang mga puso, sinilyuhan ang kanilang mga puso sa pamagitan ng pagtanggi, sa pamagitan ng kufor, sa pamagitan ng tinatawag na pagsamba ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then pagkatapos mga kapatid sa panampalatayang Islam, after that sinabi bilang ika-110, mashallah marapit talaga tayo matapos, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayan, at hatta idha istay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha o ila akhir al-aya. So dito tayo, actually ito ay medyo masalimuot ito mga kapatid. Okay, yung mga sabi natin tafsir ng aya na ito. Kung ating tinatawag na isa-isahin, okay, hatta, na kung saan ang ibig sabihin ng hatta ay hanggang idastayasa. Hatta idastayasa. Hanggang sa hanggang sa nawalan ng pag-asa. Kaya nga istayasa from the word istias, na kung saan latay aso min ruhillah, nakalagay sa ibang aya, di ba? Latay aso min ruhillah. Latay aso min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah, sa awan ng Allah. So hanggang sa mawalan ng pag-asa, hanggang sa yung bang nanghina yung mga ar-rusul, ang mga propeta. Okay? Hanggang sa nanghina ang mga propeta, nawala ng pag-asa ang mga propeta, wa dhannu annahum, at inaakala nila na katiyakan sila, qad kudhibu, sila ay tinatawag na pinasinungalingan, sila ay sabihin ay naging sila ay traidor, kumbaga sila ay pinagtaksilan. Ja'ahum nasruna, dumating sa kanila ang tinatawag na tulong, ang tagumpay, fanudjiya min nasya, at ganon ay kaya naman ay niligtas namin ang sinumang naisin naming iligtas. Now dito sa tinatawag na aya na ito ay dapat ay iklaro natin ano bang ibig sabihin ng aya na ito. Okay, by the way,
So ang mga propeta ng Allah ay tinutulungan sa pamamagitan ng tagumpay sa oras ng kalungkutan at pangailangan at kagipitan. So ang mga propeta, pakatandaan natin, pag once na nangako sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay, ibibigay yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang pag-alinlangan. Especially si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kapag sila ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay magtatagumpay sa labanan. Okay? Kapag kayo ay sabihin natin sa ganitong klase ng pakikipaglaban, kayo ay magtatagumpay. Makukuha ninyo tinatawag na tagumpay. Darating na darating yan. Subalit, ang nagsisilbing katanungan dito mga kapatid, hanggang kailan maghihintay sa tagumpay? Diba? Hanggang kailan maghihintay at aasa sa tinatawag na tulong, sa ayuda. Diba? So, kaya naman, some of the prophets, okay, mga propeta, which is natutukoy dito is pangkalahatan mga propeta. Okay, pakian sinong bang hindi naka-silent? Okay? Sino bang, meron bang hindi naka-silent? Anyway, bakit kasi may maingay eh? Okay? Kaya naman, yun nga, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala niya ang kanyang tulong at suporta sa kanyang mga sugo. Diba? So, makadala daw ang kapayapaan. Kapag ang pagkabalisa, kapag ang paghihirap ay pumapaligid sa kanila at sabik na sabik nilang hihinintay ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kasi bago makuha yung tagumpay, kinakailangan dadaan ka sa butas ng karayom, sabi nga nila. Bago makuha yung tagumpay na inaasam-asam mo at pinapangarap at hinahangad mo, kinakailangan dumaan ka sa matinding pagsubok. Di ba? May mga iba pa nga na grabe ang pagsubok na dinaanan nila. Subalit, hindi pa rin nila nakuha yung tagumpay na inaasam-asam nila. Kasi nga ang tagumpay, ang Allah ang nagbibigay nito. Ang Allah ang nagkaloob nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subalit, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay, una-una sa mga propeta at mga sugo, at sa mga taong mapagtimpi at mapagmatiis. Ang tanong, okay, nagtimpi ka ba? Nagtiis ka ba para makuha mo yung tagumpay? Okay, atat na atat ka. Di ba? May mga tao, di ba, naghahintay ng ayuda. Ang tagal naman ng ayuda na yan. Di ba? Ang tagal ng ano na yan, tulong na yan. Wallahi, may mga tao na ganyan. Di ba? Mareklamo, sobrang mareklamo, ika nga sa buhay. Di ba? Hindi dumating yung ayuda, hindi dumating yung tulong, porque ganyan, porque ganito. Di ba? Subhanallah, ang daming reklamo sa buhay. Hindi marunong magtiis, hindi marunong magtimpi. Di ba? Kaya naman, paano darating yung tagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano darating yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ka marunong magtimpi at hindi ka marunong magtiis? Subhanallah. Yun yung models ng mga kapatid sa na ito mga kapatid. Kaya naman, yung mga propeta dumanas ng napaka long wait, kumbaga, napakahabang paghihintay bago nila makamtan yung tinatawag na tagumpay. Hanggang sa sobrang haba ng panahon, ika nga na paghihintay, hatta idatay istay asa. Hanggang sa sila, itong mga propeta na ito, ay nagkaroon sila, nawalan sila ng pag-asa. Halos mawalan sila ng pag-asa. Di ba? Yung mga sugo, ba? Hanggang sa akalain nila na sila ay yung mga tao na kung saan kanilang sambayanan, akalain na sila ay mga sinungaling. Akalain na sila ay mga traidor. Akalain na sila ay mga walang katotohanan. Di ba? Kaya naman, nagkaroon ng interpretation dito mga kapatid, itong tinatawag na phrase na ito. Okay, by the way, pagdating sa tinatawag na pagdating na sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangako ng Allah, at pagsubok na dumating, ika nga sa mga propeta, ito ay pinatunayan ng Allah sa banal na Quran. Na kung saan matatagpuan sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 214 ng banal na Quran. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Iniisip ba ninyo o kayong mga mananampalataya? O ikaw na Muslim? O ikaw na si Mardia, Fairuz, Aliyah, Amira, at iba pa? Okay? Si Jalal, si Faiz, si Morino, at iba pa? Okay, si Raduddin, maging ako, lahat tayo. Inaakala ba natin ng mananampalataya na kayo'y makakapasok sa Al-Jannah nang walang anumang pagsubok na darating sa inyo? Do you think na it is easy to enter the paradise without any trials and tribulation na pagdadaanan mo? No way. Okay? Manigas ka. Walang ganun pare. Okay, walang ganun. Na ibig sabihin na ikaw ay pupunta na lamang
na isang kurap makakapunta agad sa tinatawag na paraiso. Di ba? Na yung pagpunta nga sa tinatawag na ano eh, yung ang pagpunta nga sa mga palasyo, napakahirap ng appointment yan at mga iba pa, denied talaga. Di ba? Yung mga pagpunta sa mga, mga di basta-bastang lugar, kailangan mo nang dadaan ng mga napakalaming appointment. At sila pag mayroon ka ng tinatawag na mayroon ka ng appointment, 'di ba? Hindi ka basta-basta makakadaan. Marami pang mga security protocol na dapat dadaanan mo. Minsan nga pagkakamalang ka pang terorista, bakit ka napadpad dito? 'Di ba? Subhanallah, talagang sobrang higpit nga ang pagpasok sa mga palasyo, pagpasok sa mga sa Malacanang o kaya mga lugar na di basta-basta tanging nakakaangat ng mga tao sa buhay ang mga pwedeng maaring mga impluwensya. Amen. Pagpunta mo doon para malaparaiso, pagpunta mo doon sobrang napakaganda. Amen, talagang espesyal. Na kung iniisip mo ang ganitong bagay na napakahirap ang pagpunta sa mga palasyo lamang ika nga sa daigdig, paano ba kayang palasyo sa paraiso? Iniisip mo na napakadali lamang at hindi ka susubukan at pagkatapos bigla mamuhay ka dito ng hayahay at pagkatapos mamatay ka tapos paraiso ka na agad. Come on. Okay, walang ganyanan. Okay? Subhanallah. So, yan mga kapatid. So, nakatulad ng pagsubok ng mga mananampalatayang nauna sa inyo, di ba? Na mga kahirapan, mga sakit, kapighatian, pagkatakot, kabiguan, mga lindol, at iba pang mga uri ng mga nakakatakot na senaryo o kaya sabihin natin pangyayari. Hindi do you think na yung pagdadaanan ito? Pagdadaanan natin yan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kapag tayo nag-Muslim, hindi ibig sabihin na nag-Muslim ka ay maganda na yung buhay mo. Di ba? Hindi ka na sabihin natin malaya ka na sa mga bashing, malaya ka na sa mga degrading ng mga mahal mo sa buhay at ng mga paano ka i-degrade, paano ka i-lockdown ng inyong mga pamilya, kamag-anak, kaibigan dahil sa pagyakap mo sa Islam. Hindi O kaya dahil sa mga trabaho mo, nawala ng trabaho. Kaya mayroong pangyari kapatid. Mayroon akong isang kwento. Mayroong balik Islam. Balik Islam siya. At pagkatapos na nag-Muslim siya, nasunugan siya ng kanyang ng bahay, ng tirahan, pati paninda. Okay? Sabi ng kanyang mga kamag-anak, dahil yan sa pag-Muslim mo, pinasok mo kasi yung pagiging pag-Islam, pagiging Muslim mo, kaya nagkamalas-malas tayo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, tama ba yung sinabi? Tama ba yung sinabi ng kanyang kamag-anak? Ang dahil sa kanyang pag-Muslim? Mali. I mean, tama po in behalf because that is pagsubok. Tama siya in the behalf. Pero hindi yung sisisihin siya na naging Muslim siya. Pero isang pagsubok din. Parang Yes, tama din siya in the behalf. Mayroon siyang punto sa totoo lang. Mayroon silang tinatawag, because of this ayah, dahil sa tinatawag na ayah na ito, mayroong punto na bakit? Porque ba, pag yumakap sa tinatawag na isang santo, wala siyang pagsubok, ibig sabihin, pag yumakap ka sa Islam, darating yung mga pagsubok na minsan yung mga pagsubok na ito ay hindi mo naranasan nung ikaw ay balik Islam, bago ka pa nag-Muslim. Kasi bakit? Nung bago ka pa nag-Muslim, hahayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Kasi bakit? Hahayaan ka niyan. Maano ng syaitan. Hahayaan kang mamuhay sa daigdig ng masagana. Hahayaan ka mamuhay sa daigdig ng walang hirap. Diba? Happy-go-lucky lamang. Ampeg. Happy-go-lucky lang ampeg. Diba? Kung gusto mong pumunta dito, walang problema. Gusto mong gawin ng ganyan, walang problema. Walang sa'yo. wala. Walang magpipigil sa'yo. Walang magbabawal sa'yo. Okay? Kasi bakit hinahayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, lulupigin ng syaitan. Okay? Pababayaan ka lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, pag nag-Muslim ka, kinakailangan may pagsubok upang sa ganon ma-evaluate at malitis at mailitaw kung sino talaga ang tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Okay? Kung ikaw ba'y talaga tutubay yung paniniwala mo para mapatunayan. Although alam ng Allah kung ano yung nasa puso mo, para sa ganun lumabas kung ano yung nasa puso mo, ano ang laman ng puso mo, ano ang laman ng intention mo. Diba? Kasi minsan hindi natin alam kung anong intention man nag-Muslim eh. Pero malalaman mo sila, batay sa mga pagsumula dumating sa kanila na ang kanilang pag-Muslim, papel lamang pala, hanggang salita lamang. Diba? May mga ganun mga kapatid. Kaya sa mga buhay natin, subhanallah, diba? So malalaman natin niya, kaya may pagsubok. Kaya dumating doon sa tinatawag, sabi ng mga kamag-anak niya, dahil sa pag-Muslim mo, dahil bakit kayo nagkakanda malas-malas dahil sa pag-Muslim mo yan. In some point, okay, meron punto. Naman itong tao na itong balik Islam, lumabas ang totoong kulay. Diba? Yun na, dahil because of the distraction ng kanyang pamilya, dahil sa tinatawag na sabihin natin ay discouragement ng kanyang pamilya sa nangyari sa kanila, yun nagmurtad. Bumalik sa pagiging tinatawag na sabihin natin ng non-Muslim. Di ba?
So ang tanong, sino ngayon ang kawalan? Tama, Ustad. Kawalan, ikaw na tumalikod yung ibang tao, ikaw na tumalikod sa isa mang kawalan. Okay, Actually, kasi Ustad, nangyari na yan sa amin, Ustad. Nasunugan kami 2 beses nung nagbalik Ustad ng pamilya niya. So yung mga kapatid, so talagang ganun talaga, 'di ba? Pero alalahanin natin yung mga pagsubok na dumating sa atin, kung ikukumpara mo doon sa mga pagsubok na dumating sa mga naunang mga tao, wala ito eh. I mean, wala. Kaya nga nandun sila eh. Kaya nga inihayag sa atin ng Allah ang kanilang kwento para sa ganun ay mayroon tayong reference. Okay? Upang sa kasi walang revelasyon na darating na eh. Wala na. Tapos ang revelasyon. Wala na. Kaya naman, anong natitiri sa atin? Yung mga kasaysayan, yung mga kwento sa banal na Quran, ng mga sinaunang panahon, even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito nagiging comforter. Ni Propeta Muhammad sallam, yung mga kapahayagan ng Allah na mga nangyari nung unang kapanahunan na Muhammad, kung sila nga na hindi tinatawag na sinubukan, ikaw pa kaya. Di ba? Kaya nga, kung sino yung mas malapis sa Allah, siya yung mas matinding pagsubok. Di ba? Kaya nga nakasasabi sa salami, Ida ahabballahu abdan ibtala. Kapag minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala isang tao, sinusubukan niya ang bagay na ito. Kaya mangamba ka o ikaw na Muslim, kung walang pagsubok na dumating sa'yo, mangamba ka na. Ibig sabihin, hindi ka mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, yung mga bagay na ito ay dapat alalahanin ng isang Muslim. Okay? Yung mga bagay na ito. Sabi na, inakalaban ninyo, no? Natulad ng pagsubok sa kanyo, hanggang sa sinabi ng isa sa sugo ng Allah para sa kanila at ng mga naniwala, bilang pag-aasam-asam na paratingin ng madali ang tulong mula sa Allah. Kailan darating ang tulong ng Allah? Walang pag-alilangan, katiyakang malapit na ang tulong ng Allah sa mga mananampalataya. So, ito yung panghawakan natin. Okay? Gusto mo ng tulong ng Allah? Gusto mo ng ayuda ng Allah subhanahu wa ta'ala? Gusto mo ng tagumpay na ibibigay ng Allah sa iyo, mga kapatid? Sabi ng Allah, katiyakang malapit na ang tulong ng Allah sa mga mananampalataya. Pero ang tanong, kailan nga yung malapit na yan? Gustong-gusto ko na! Oh my God. Okay? So, kailan nga yung tinatawag na malapit na yan? Of course, pakatandaan natin, ang tulong na ibibigay sa iyo at ayuda na ibibigay sa iyo ng Allah ay kung kailan yan nais na ibigay sa iyo. Okay? At hindi ayon sa ating kung kailan nating naisin. Walang nakakaalam niya kundi ang Allah. Magtiis ka lamang, magtimpi ka lamang, ika nga, wallahi, darating ang kaluwagan. Darating ang kaluwagan. Totoo yan, mga kapatid. Siguro lahat ay nakaranas na yan. Alam mo, yung wala ka nang sasandalag kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Yung bang bagay na alam na wala makabibigay ng tulong ika nga sa'yo, kundi ang Allah. Di ba yung ating puso napakabilis kumapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pinaubayan natin yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mashallah, natin malaman agad na yung tulong ay darating sa pamamagitan ng ibang tao. Di ba? Ito yung sabi ng Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sino man ang natakot sa Allah, ay darating ang kaluwagan sa kanya. Di ba? Yun lang. The only key is the patience and also the perseverance and also the fear, ika nga, having yung takwa. Okay? Ibig sabihin, piety, ika nga sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung mga kapatid sa panampalataya, yung aral, ika nga na maaring makuha natin sa mga bagay na ito. Na even the prophet, even the messengers, sila rin ay nakaranas. Nakaranas din ang mga mensahero, ika nga ng yung bang kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa sa kanilang buhay. But of course, ibang espeto. Tayo, nawawalan tayo minsan nawalan tayo ng pag-asa na makapag-asawa. Ayan, yung mga single dyan. Nawalan tayo ng pag-asa dahil sa tinatawag na na magkaroon ng trabaho. Di ba? Ikukumpara mo sa mga tinatawag ng mga propeta, mga sugo. Di ba? Nawalan sila ng pag-asa. Bakit sa alin? Sa da'wa nila eh. Na bakit yung mga tao na ito, bakit ayaw tanggapin ng Islam? Na napakalinaw naman, nagbigay pa ng mga sign, ika nga sa kalangitan. Di ba? Katulad ng ginawa kay Prophet Moses, na ilang mga sign yun. Di ba? Nag-ulan ng mga napakaraming palaka. Di ba? Nag-ulan ng talaga. As in, nangyari talaga yan. Di ba yung mga 9 signs, ika nga na nangyari kay Prophet Moses. Even the Prophet Jesus Christ, di ba? Nagpadala pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkain, ng hapagkainan mula sa kalangitan, Suratul Maida. Di ba? Prophet Muhammad sallallahu biniyak yung tinatawag na buwan, hinati yung buwan sa dalawang hati, still pa rin ang mga disbeliever. Ano ba talaga yung kailangan ninyo? Ginawa na namin lahat eh. Di ba? Ayaw pa nyo pa rin maniwala? Yung mga ganung mga senaryo, ano pa ba yung kailangan ninyo? Di ba? Subhanallah. Di ba? I mean, sobrang napakalinaw na sa kanya. Sa atin sa panahon ngayon, walang mga signs na hintinayin. Nakatulad ng pagbiyak ng buwan o mga ganito walang ganun eh. Subalit sa mga propeta noon at mga sugo noon, mga kapatid, nangyari harap-harapan sa kanila yung sign.
O, katawag kay Prophet Moses alayhisalam, yung pagbiyak na lamang ng karagatan, sinong kayang gumawa niyan? Hindi kaya ni Moses alayhisalam yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kabila nito, anong ginawa ng mga tao? Ayaw pa rin maniwala ng mga tao. Di ba? I mean, katanggap-tanggap eh. Di ba? Katanggap-tanggap pa. Ika ngayong mawawalan ka ng pag-asa sa ganitong aspeto na sobrang dami na ng ginawa ng mga prophet at mga sign, kumbaga, ayaw pa rin maniwala ng mga tao. Pero ikaw kapatid, nawalan ka ng pag-asa sa pag-ibig. Ano ba yan? Kailan ako magkakaroon ng pag-ibig na yan? Okay? Okay? Kailan pa? Kailan ako magtrabaho? Puro makamundong bagay yung mga hinahanap mo, yung mga inaasam-asam mo. Diba? Kailan ako magkaroon ng ganito mga ganyan? Tapos, nawalan ka ng pag-asa, halos magbigti ka kasi bakit hindi mo mahanap yung la hawla wala quwwata illa billah. Shahada. Subhanallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Di ba? La hawla wala quwwata illa billah. Tayo nadala sa emotion eh. Subhanallah. Di ba? Kailan tayo magkaroon ng tinatawag na anak? Kailan tayo yung mga bagay? Kailan darating sa atin yung mga bagay na ito? La hawla wala quwwata illa billah. Kaya parang walang punto na para mawalan ka ng pag-asa ng ganun. Di ba? Di katulad ng mga propeta, may point pa na mawalan talaga sila ng pag-asa, on point yung kanilang kawalan ng pag-asa. Pero tayong ordinaryong mga tao, ewan ko lang. Anyway, by the way, ito'y paalala sa akin sarili, of course, at tinatawag natin lahat mga kapatid. Di ba? Yun, kaya hingi sa sinabi ng Allah, hatta idha tay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay masalimuot na tafsir mga kapatid kapag tayo ipaintindi natin at paunawa natin sa inyo, sa isa't isa, sapagkat dito nagkaroon ng controversial issue yung mga mufassiron, higit lalo si Aisha against all odds, mashallah. Meron mo si Aisha ay talagang sinalungat na yung mga opinion ng mga magigiting sa tafsir na si Ibn Abbas at saka si Ibn Mas'ud. Okay, yung tanatawag na kudhibu, yung salita na kudhibu. Kasi ang kudhibu, okay, at ito yung noon, ika nga, na kung saan ito yung pamamaraan ng pagbabasa ni Ibn Mas'ud at saka ni Ibn Abbas at ng karamihan, ika nga, subalit sinalungat itu ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya kudhibu, hindi kudhibu, kudhibu. Okay? Kudhibu. Kudhibu. Biro mo, si Aisha sumalungat dito. Sabi niya, ito yung tama kay Aisha at ito yung tanatong hindi tama ng gano'n na kudhibu, kundi kudhibu. Okay, at yan, inshallah, tutunghayan natin kung ano yung kanilang katwiran at kung saan ba talaga ibabalik at sino talaga ang tinutukoy na kudhibu or kudhibu, saan ito tumutukoy? Sa mga propeta o sa kanilang mga nasyon o mga walang panampalataya. So, abalan po natin yan sa pagbabalik ng susunod na kabanata, inshallah subhanahu wa ta'ala. Suko. Okay, wakradawan, alhamdulillah. So, nagkabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May pahabol, Ustad, saglit lang. Ano po ba literal meaning ng saksyon? Ano po? Anong literal meaning ng saksyon? Anong literal ng? Meaning ng saksyon. Saks ba yun, Ustad? Saks? Shucks. Opo. Sabihin na first. Mas ano sila bukra wala. Sa English, ito ay tinatawag na person. Person, ibig sabihin tao. Shucks, ibig sabihin individual. Okay? Opo. Kaya po pala may trending na naman po kasi ngayon eh. Ano naman yan? Sinabi nung isa na daw ay